Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ako si Celso, isa sa mga nakikinig sa iyong channel. Galing ako sa isang mahirap na pamilya. Ang totoo niyan, ang kwento ko ay kaugnay ng pagiging mahirap namin. Isang simpleng jeepney driver ang tatay namin. Ang nanay ko naman, merong maliit na tindahan. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Laging pasasalamat namin kasi ang mga magulang namin kahit na mahirap kami, pinipilit talaga nilang mapag-aral kami at mapagtapos. Information technology ang kinuha ko noong college. Wala nitong kurso sa paaralang nasa bayan namin. Kaya kinakailangan kong pumunta sa lungsod para mag-aral. May kalayuan ng kaunti, 2 bayan ang pagitan mula sa amin. Dala ng hirap, gusto ko ring makatulong sa mga magulang ko. Kailangan kong dumiskarte. Alam niyo po kung merong kukuha sa akin bilang graphic artist, siyempre Tito Makoy, gustong gusto kong magtrabaho sa araw, pumasok sa eskwela sa gabi. Subalit wala kasi maliit lang naman na lungsod dito sa lalawigan ang lungsod kung saan ako nag-aaral. Second semester nang maging classmate ko itong si Kiko sa isang minor subject. Si Kiko magandang lalaki, matangkad, maganda ang kanyang katawan at ang tindig. Sa tingin ko dito Makoy, nakakaangat sila sa buhay kasi kadalasan mga branded ang kanyang nakikita kong suot na damit. Kami ang magkatabi sa subject kung saan magkaklase kaming dalawa. Ito ang naging dahilan kung kaya unti-unting naging malapit kami sa isa't isa. Isang araw paglabas namin ng klase, niyaya niya akong mag-snack sa kantin. Tumanggi ako Tito Makoy kasi wala akong sandata. Ako nga ang taya kaya halika na. Ito ang kanyang pagpupumilit sa akin. At iyon na nga ang naging umpisa, lalo kaming naging malapit ni Kiko. Hanggang sa nabanggit kong kailangan ko ring rumakit para makatulong ako sa aking mga magulang. Noon na Tito Makoy nag-open sa akin si Kiko. Nalaman ko na kagaya ko pala, mahirap din lang ang kanilang pamilya. Alam mo Celso, pwede kitang tulungan kaya lang sigurado akong hindi mo magugustuhan ang trabaho. Yan ang wika niya sa akin. Sige na kahit ano basta hindi ako magnanakaw at mandudukot. Yan Tito Makoy ang pagpupumilit ko kay Kiko. Noon ko nalaman Tito Makoy ang kanyang lihim na diskarte. Katawan pala ang kanyang puhunan. Sa una nag-aalinlangan ako kasi di ko yata kaya Tito Makoy. Subalit nung dumating ang panahon ng examination period, wala pang sapat na pambayad ng tuition ang mga magulang ko. Muli kong nabanggit kay Kiko ang aking paghahanap at gusto kong dumiskarte. Sige na pre, kahit na ano basta hindi ako magnanakaw at hindi mangdudukot. Ito muli ang pagpupumilit ko sa kanya. Sige pre, kung gusto mo talaga, tutulungan kita. Ngunit huwag kang mag-alala kasi mga tagong lalaki lang o kaya matrona ang kukunin natin. Yan lang talaga ang mga kinukuha ko kasi ang mga yan ang matataba kong magbigay ng datong. Yan ang paniniguro sa akin Tito Makoy ni Kiko. Nagkaroon nga ako ng pinakauna kong kliyente. Kinakabahan akong masyado. Ngunit Tito Makoy, nagulat ako kasi maskulado ang kliyente ko, tigasin ang kanyang tindig at katawan. Snappy ito kung kumilos at ang gupit ng kanyang buhok. Kahit sino sa atin makakapagsabi kung ano ang kanyang trabaho. Sa tingin ko, isa itong sundalo o kaya pulis. Subalit hindi ako nag-usisa sa kanya kasi unethical yon sa gawain ng kagaya ng hanap buhay na pinasok ko. Sinunod ko lang ang mga sinabi at itinuro sa akin ni Kiko. Alam niyo po, natuwa ako kasi nasiyahan sa akin ang aking unang kliyente. Sigurado ako dyan kasi ang ekspresyon ng kanyang muka at ang mga sinasabi niya
habang ginagawa namin ang pribadong bagay. Alam niyo po, lalo akong ginaganahang pag-igihan ang pagpapasaya ko sa kanya. At tama nga itong si Kiko, ang mga katulad niya, matataba kung magbigay ng datong. Kinuha ng kliyente ko ang aking cellphone number at alam mo Tito Makoy, makalipas lang ang 2 araw, muli itong tumawag sa akin, muli kaming nagkita. Sa 2 pangyayaring ito Tito Makoy at pagkikita namin ng aking kliyente, nakumpleto ko ang kakulangan sa pambayad ng tuition. Alam mo Tito Makoy, noong panahon na iyon, ang tuition fees naman hindi pa kasing mahal ng tuition fees ngayon sa mga pamantasan. At mula nga sa pinakaunang kliyente ko, dito na nag-umpisa, may mga booking nang sumunod sa akin sa tulong pa rin ng kaibigan kong si Kiko. Alam mo Tito Makoy, dati naka-bed space lang ako sa isang boarding house, ngunit dahil meron na ring racket, nakaya ko nang lumipat ng tirahan. Isang maliit na bahay na ang aking inupahan at nakakabili na rin ako ng mga gamit. Malaking tulong na ito sa aking mga magulang. Sa aking nalipatan Tito Makoy, dito ko nakilala si Dino. Kapitbahay ko siya. Hindi ganap na magkatabi ang bahay namin, ngunit kapitbahay kung tatawagin natin. Si Dino ay may 2 anak, may asawa siyempre. Kayumanggi ang kulay ng kanyang balat. Maganda ang pangangatawan, namimilog ang mga muscles nito at balanse rin ang pagkakabilog ng kanyang mga binti sa namimilog niyang katawan. Alam niyo po, nakakainggit kung titingnan mo ang kanyang katawan, halatang batak ito sa gym. Maging ang lakad niya at kilos Tito Makoy, tigasin na tigasin. Itong si Dino Tito Makoy, sa hanay ng pulisya, tawagin na nating nasa elite force siya. Ang kanilang hanay, ang nasa special operation at special mission ang ginagawa sa hanay ng pulisya. Kaya lang ang problema dito kay Dino, antipatiko ng kaunti. Tuwing nagkakataong magkikita kami sa labas, bumabati ako sa kanya, ni hindi ito umiimik. Kaya naman minsan nga nag-aalangan na rin akong bumati sa kanya. Subalit alam niyo na po, kapitbahay ko ito at wala naman siyang ginagawang masama laban sa akin, kaya patuloy akong bumabati. Alam mo Tito Makoy, sa mahigit ng 1 taon mula nang lumipat ako, hindi talaga ito kumikibo tuwing binabati ko. Seryoso ang kanyang mukha, tila nawalan ng 1,000 sa loob ng kanyang pitaka. Ganoon ko mailalarawan ang kanyang pagmumukha tuwing nagkakasalubong kami. Isang araw, meron akong kakatagpuing kliyente. Mag-check-in kami sa isang drive-in hotel sa labas ng lungsod. Ang hotel na ito Tito Makoy, ito talaga ang ginagamit namin ni Kiko kung meron kaming mga kliyente. Kasi nasa labas ito ng lungsod, tago at sikreto ng kaunti. Kung meron mang makakakitang tao sa amin, kakaunti lang talaga. Nung lumabas kami ng kliyente ko, pakatapos naming magsaya sa loob ng silid, Tito Makoy, hindi ko alam na noong oras na iyon, naroon din pala si Kiko. Nalaman ko na lang kasi nagkasabay kaming lumabas. Nauna actually silang lumabas, ngunit dadaanan nila ang silid kung saan kami pumasok ng kliyente ko. Nagbatian kami ni Kiko nang magkita kami sa hallway. Kaya lang Tito Makoy, laking gulat ko talaga kasi ang kasama ni Kiko, ang kapitbahay ko Tito Makoy na antipatiko. Alam niyo po, kitang-kita ko ang kanyang pagkabigla. Namutla talaga siya. Namutla dahil nabuking ko ang kanyang sikreto. Sa aming pagkikitang iyon, nagyaya itong si Kiko na maupo muna kami sa mesa sa may lobby ng drive-in hotel. Naroon din kasi ang maliit na cafeteria. Gusto ni Kiko na maupo muna kami, magpahinga at magkwentuhan ng ilang sandali. Yung kliyente ko Tito Makoy nauna nang umalis. Ako na lang, si Kiko at ang kapitbahay ko ang naiwan. Alam niyo po, sa pagkakaupo namin,
Hindi makatingin sa akin ng diretso. Uneasy talaga siya, pinagmamasdan ko. Di niya alam kung ano ang gagawin. Hindi makatingin sa akin. Kaya naman Tito Makoy, makalipas ang ilang sandali, ako na ang gumawa ng unang hakbang. Hinawakan ko siya sa kamay at nagsalita ako ng mahinang-mahina lang. Yung sikretong pananalita. Huwag po kayong mag-alala. Sikreto ito, hindi ito makakalabas sa ating tatlo. Ito ang paniniguro ko sa kanya at pagpapakalma. Saka lang siya napilitang ngumiti. Salamat at please lang, atin-atin na lang ito. Yan ang kanyang mahinang sagot sa akin, Tito Makoy, na nag-aalala pa rin sa pagbasa ko sa kanyang mukha. Ito namang si Kiko na patingin at nagulat nang sabihin ko iyon sa kapitbahay namin. Naipagtapat namin kay Kiko na magkapitbahay nga kami ng kanyang kliyente. Kinabukasan, Tito Makoy, inaasahan ko nang pupunta sa bahay ang kapitbahay kong Lispo. Dito muli siyang nakiusap sa akin. Sabi ko po sa iyo, huwag kang mag-alala kasi maging ako, sikreto ko rin ang aking hanap buhay. Kahihiyan ko rin kung malaman ng mga kapitbahay natin kung ano ang ginagawa ko. Alam mo po, kung gusto mo minsan tayong dalawa na lang dito sa bahay. Yan, Tito Makoy, ang wika ko sa kanyang nakangiti at pabiro. Ngumiti rin sa akin itong kapitbahay ko. Nagpatuloy kami ng kwentuhan kahit papaano. Nagkapalagayang loob kaming dalawa nung oras na iyon. Dumating ang semestral break, Tito Makoy. Pansamantala akong umuwi sa amin. Bumalik lang ako noong enrollment period na. At noong bumalik ako buhat sa bahay namin, gabi, pumunta sa bahay itong si Dino. Nang makita niyang mayroon ng ilaw sa bahay, pumunta siya at alam niya raw na dumating na ako. Kahapon rin pala siya dumating sa lungsod galing sa kanilang special operation. Mahigit 1 linggo rin pala siyang nawala. Wala pang pasok noon, Tito Makoy, kasi kagagaling pa lang sa mahabang semestral break at summer vacation. Nakapag-enroll pa nga lang ako noong araw na iyon. Sa kanyang pagpunta sa bahay, nagyayaya ang kapitbahay kong si Dino na uminom raw kami paunti-unti. Ngunit alam niyo po, bago pa kami nag-umpisa ng tagay-tagay, gumawa kaagad ng unang hakbang itong si Dino. Nagyayaya siya sa akin, Tito Makoy, ng introductory round daw namin. May introduction pang naiisip siya, Tito Makoy. Ngunit bilang pagpapatunay ko sa kanya na safe ang sekreto namin, pinaunlakan ko kaagad ang kanyang pagyayaya. Kasi liban dyan, Tito Makoy, aaminin ko rin na nakakabakla itong si Dino kung kausap mo siya. Kasi nga, magandang lalaki siya, kaya hindi ko rin talaga maiiwasang maging ako na-attract din sa kanya. Liban kasi dyan, Tito Makoy, aaminin ko rin na kung titingnan mo si Dino, maging ikaw, mababakla ka rin kasi magandang lalaki ito, makisig. At yung kanyang kayumangging kulay, nababagayan sa ganda ng kanyang katawan. Bagamat madalian lang ang ginawa namin, ngunit tiyak kong kapwa kami nasiyahan sa unang nakaw na sandaling ginawa namin. Pagkatapos ng aming pribadong bagay, nagpatuloy kami sa paunti-unti at dahan-dahang pagtatagay. Ang gabing iyon, Tito Makoy, iyon na ang naging umpisa naming dalawa ni Dino. Pag may pagkakataon kaming dalawa sa bahay, ninanamnam talaga namin ang masayang sandali para sa aming dalawa. Hindi bilang kliyente ko siya, Tito Makoy. Sa halip bilang sekretong ugnayan naming dalawa kasi walang bayad na kasama tuwing ginagawa namin ang pagpapasaya sa aming mga sarili. Tuwing gusto niya, Tito Makoy, ginagawa namin dito sa bahay ko. Ako kasi, Tito Makoy, dahil nga sa
lihim na hanap buhay ko, hindi ko rin maitatangging minsan, hinahanap na rin ng katawan ko. Lalo na kung medyo matagal-tagal nang walang kliyente. At tama sila Tito Makoy, tama yung naririnig natin na pag nakasanayan na ng katawan mo, hinahanap mo na talaga ito. At kaming dalawa ni Dino, ang magkatuwang na iniibsan namin ang tawag ng aming pakiramdam pag merong pagkakataon. Hanggang sa nararamdaman ko na lang Tito Makoy na tila yata mayroon ng kasamang pag-ibig. Kapwa kaming dalawa may malalim na pag-ibig sa bawat isa. Subalit alam rin namin na merong limitasyon ang aming ugnayan. Dumating nga ang panahon na nakapagtapos ako ng college, nakapagtrabaho, subalit patuloy pa rin kaming dalawa ni Dino. Ang aming ugnayan na ito ni Dino ay ipinagtapat ko rin kay Kiko bilang respeto ko sa aking kaibigan. Naintindihan naman ni Kiko ang aming lihim na relasyon ni Dino. Nagbago lang ang sitwasyon namin Tito Makoy ni Dino nang mag-asawa na rin ako at nagkapamilya. Sa lungsod na rin ako tumira kasama ang aking pamilya. Hanggang sa dumating rin ang panahon Tito Makoy na retired na sa serbisyo itong si Dino. Nag-retire siya bilang isang police captain. Ako naman Tito Makoy, ako na ang head ng graphics and design section ng isang printing at advertising company dito sa lungsod. Hindi namin ganap na tinigil ni Dino ang aming ugnayan magpahanggang ngayon Tito Makoy. Ewan ko po ba, marahil sadyang mahal nga namin ang isa't isa, kaya pilit pa rin kaming gumagawa ng paraan para magkaroon ng sulong pagkakataon, sulong oras para sa aming dalawa. Si Dino palibhasa pensyonado na siya, meron siyang maliit na farm na pinagkakaabalahan. Ang farm na ito Tito Makoy, ang aming paminsan-minsan nagiging pugad. Tuwing wala ang kanyang caretaker sa farm, yun din ang pagkakataon naming dalawa. Ang aming pagiging malapit na magkaibigan, hindi naman ito pinagtatakhan ng mga pamilya namin kasi alam na alam nila na magkaibigang kaming dalawa. Tuwing nagagawi kami sa farm ni Dino, pag uwi ko niyan sa bahay, meron ako mga bitbit na gulay at prutas galing sa farm. Ang pagkakaiba nga lang ngayon Tito Makoy sa sitwasyon namin, masyado talaga kaming maingat ni Dino. Professional na rin ang kanyang dalawang anak at ako naman Tito Makoy, malapit na ring mag-college ang mga anak ko. Sa ngayon Tito Makoy, malapit na rin akong mag-50. Tumanda na rin at tumatanda na. Ngunit di nawawala ang damdamin ko kay Dino. Si Dino na kapareho ko, lalaki. Bagamat mahal na mahal ko ang asawa ko at ang pamilya ko, ngunit mahal ko rin si Dino at mahal niya rin ako. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking simpleng kwento. Sana po piliin nyo rin at ibahagi mo dito sa iyong channel. Ang iyong tagapakinig, Celso. Maraming salamat Celso sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sangayon din ako sa iyo na ang pag-ibig nga talaga, pag pumasok na sa iyong puso, sa iyong pakiramdam, at alam mong tunay na pag-ibig ang iyong nararamdaman, mahirap talagang iwaksi ang pakiramdam. Kaya lang, mayroon lang akong warning sa inyo na pag-igihan ang pag-iingat kasi alam nyo na malalaki na ang inyong mga anak. Isang malaking iskandalo ito kung sakaling magkabukingan. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, ang unang isa-shoutout ko ay ang mga nagpapa-shoutout, nagsulat ng kanilang pagpapa-shoutout doon sa sinusundang upload nito, yung repost. Ang pamagat ay bunsong anak ng amo ko. Shoutout sa ating kapatid na si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan.
Tino, maraming salamat. Shout out sa iyo at sa mga kababayan natin dyan sa Pangasinan. At gusto ko ring i-mention si Beer for Love 6981. Shout out sa iyo, Beer for Love 6981. Alam nyo, minimension ko siya kasi natutuwa ako sa kanyang pagbati sa ating lahat tuwing magsusulat siya ng comment. Ang kanyang estilo ay, "Hi, good evening everyone." Alam mo, Bear for Love 6981, ang ganyang estilo ng pagsusulat, ang tawag namin yan noong college ako sa literature ay creative writing. Mga kaibigan, yung tinatawag na creative writing, hindi niyan kinakailangang sumunod talaga sa rules ng grammar at sa tamang pakasunod-sunod ng pangungusap. Yang everyone, ang ibig sabihin everyone, o isa yan sa mga example ng creative writing. Sa muli, shout out sa iyo, Bear for Love 6981. At gusto ko rin i-mention at i-shout out ang ating kapatid na nasa Santiago, Isabela, si Severino Pabo. Seb, shout out sa iyo at maraming salamat. At para naman doon sa mga nagsulat na kanilang pagpapa-shout out sa kwentong yung repost na Tindero ng Segunda Mano, gusto kong i-mention ang ating kapatid na si Timothy Gonzales. Tim, shout out sa iyo at maraming salamat. Si Beer for Love nagpapa-shout out din doon at na-shout out na nga natin siya. At mula doon sa upload natin sa ating kwentong Ang Waiter na DENR, dakila ang environment at natural resources. Original upload yon mga kaibigan. Ang nagpapa-shoutout, gusto kong i-shoutout ang ating kapatid na si Jake ng San Pedro, Laguna. Maraming salamat, Jake, sa pakikinig at tuloy-tuloy na suporta. Si Jake nga pala, ang kanyang handle name ay Jake D6B2U. Sa muli, Jake, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. At gusto kong batiin ang ating kapatid mula sa Davao Province sa Island of Mindanao. Napakagandang probinsya nito. Ang ating kapatid na si Binhamin. Si Benji, ang gusto niyang i-shoutout talaga ang kanyang pamilya. Kaya shoutout sa family ni Benji, Binhamin, ang kanyang handle name, Binhamin F8E8O. Sa muli, Benji, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. At gusto ko ring i-shoutout ang ating kapatid, syempre, aloha kay Faustino Fabro ng Aloha State of Hawaii. Tino, maraming salamat at gusto nga palang i-shoutout ni Tino ang ating mga kapatid na naghahanap ng forever, ang Team A at Team B. At gusto niya ring iparating ang kanyang congratulatory message kay Robert Merapuente sa pagkakaroon ni Robert Merapuente ng forever. Sa muli, Robert Merapuente, congratulations din mula sa iyong mga kasamahan dito sa ating channel. At kay Faustino Fabro, Tino, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Nagsulat din doon ng kanyang magpapa-shoutout, na shoutout ko na siya, si Tino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Ang isa pang nagpapa-shoutout sa atin, buhat doon sa Ang Waiter na DENR, ang ating kapatid sa Chicago, Illinois, USA. Actually, mention ko lang siya, si CJ Carlos Jose ng Chicago, Illinois. Ang sabi ni CJ, snow day daw doon sa Chicago noong isang araw. Alam nyo, gusto ko yan ang gusto kong maranasan din, ang snow. Sa Jordan kasi, madalas akong bumabiyahe ng Jordan. Merong snow sa Jordan pag winter season, ngunit hindi ko pa na-timing na hindi ko pa natatiming ang bumiyahe doon na winter season. Kaya hindi ko pa nararanasan ang snow. Sa Riyadh, yung first time na pagbiyahe ko sa Riyadh noong December 15, yung pinakauna talagang naranasan ko yung hailstorm. Subalit, natutuwa ako sa aking karanasan ayon na ganoon pala, nakakatakot pala pag may hailstorm. At masayang-masaya ako sa aking experience. First time experience ko nung bumiyahe ako sa Riyadh.
Sa ating mga kababayan pala dyan sa Riyadh, nag-check-in ako sa hotel, yung hotel na Coral Hotel. May katabi siyang Al Sadhan Mall at supermarket din. Sa harap, merong Al Jazeera. Noong December 16 gabi, kumain ako sa isang Pinoy resto doon. Yung pangalan ata, Isla o Islas. Masarap ang pagkain. Kung kumain po kayo noong December 16 na gabi, pumunta ako dyan, naka-orange t-shirt ang suot kong damit noon. Sa muli, CJ, maraming salamat. At i-shoutout na rin natin ang ating kapatid. Nagpapa-shoutout siya, si Angel Pasyon ng Ilocos Norte. Angel Pasyon, maraming salamat, Angi, sa tuloy-tuloy na pakikinig. At sa atin namang mga kapatid na nagpapa-shoutout, nagsulat ng kanilang pagpapa-shoutout sa ang nagpapa-56 na Indiano. Gusto kong i-shoutout ang ating kapatid na si Josel Tabuena. Nagpapa-shoutout siya. At kung nakikinig nga pala ngayon si Raul Millete, Raul Millete, kung nakikinig ka, si Josel Tabuena gusto kang maging kaibigan. I-add mo raw ang kanyang profile, Josel Tabuena, ang kanyang profile, naka-brown at may salamin ang kanyang profile picture. Pakichat mo si Josel Tabuena, Raul Millete. By the way mga kaibigan, ang problema nga pala natin dito sa paghahanap natin ng forever, kung paano kayo magkakaroon ng private communication. Kasi dito sa YouTube, walang kagaya sa Facebook na merong messenger. Ang suggestion ko dyan mga kaibigan, kung sino man ang gusto nyong maging kaibigan, gusto nyong makachat, lalong-lalo na ang mga naghahanap ng forever, ang maigi siguro pumunta kayo sa account niya sa YouTube, tapos mag-comment kayo sa kanyang video upload. Ilagay, magpakilala kayo kung sino kayo at ilagay nyo dyan kung saan kayo pwedeng mag-usap ng private. Pagkatapos nyan, kung meron na kayong komunikasyon, i-delete nyo na lang muli yung comment nyo. Yan na lang siguro ang pwede natin gawin. Ganoon pa man, ang aking paalala sa inyo na mag-ingat pa rin kasi madali lang na magkunwaring ang magko-contact sa inyo, magkunwari kung sino, magpakilala kung sino at magpakilalang kasamahan natin. Yun pala hindi. At ang kanyang sadya pala ay hindi talaga yung pang seryosohang relasyon. Ingat po tayong lahat. Bagamat nagbibigay ako sa inyo ng babala, ngunit ganun na lang siguro ang pwedeng gawin natin. Pumunta kayo sa YouTube account ng sino man sa gusto nyong makausap at maging kaibigan. At sa ating iba pang nagpapa-shoutout, doon naman sa upload na ang kaibigan ni Kuya Jaime, gusto kong i-shoutout ngayon si Hobincio Corioso ng Brunei. Maraming salamat sa iyo, Hobincio Corioso ng Brunei, at ingat kang palagi dyan. Salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At mula naman sa ating upload na ang tatay ng best friend ko, nagsulat siya ng kanyang pagpapa-shoutout. Shoutout kay Rick Samelo 6961. Rick Samelo ng Camiguin Island. Ang Camiguin ay island province ito. Napakagandang probinsya. Sa muli, Rick Samelo, shout out sa iyo at maraming salamat. Shout out na rin sa ating mga kababayan dyan sa Camiguin. Ang isa pang nagpapa-shout out ay si Edwin Sumigkay ng Mabalacat City, Pampanga. Edwin Sumigkay, shout out sa iyo. At syempre ang ating kapatid na nasa Dubai, United Arab Emirates, si Adon Vlogs, shout out sa iyo at maraming salamat. Ngayon sa mga naghahanap ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team B. Para doon sa ngayon palang nakapakinig sa ating kwentuhan, ang mga babanggitin ko pong pangalan ay naghahanap iyan ng forever. Kung naghahanap kayo ng forever, maaari nyo silang kontakin. Ang nasa listahan ko sa Team B, si Robert Mirapuente. Ngunit si Robert Mirapuente, maswerteng meron ng forever, kaya aalisin ko na ang kanyang pangalan sa Team B. Subalit ngayon, shout out ko pa rin si Robert Mirapuente. Ang mga naghahanap po ng forever, Alfred TV 888, John M7, John Inglaterra, Alvin Santiago, Rodney Kerubin at si Filmer Borromeo.
Yan po, kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Sa muli, sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat po ang inyong pagnanais na magpa-shoutout sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Sumayin nyo sana ang biyaya, pinakamaganda at pinakamalaking biyaya galing sa itaas.